Nako, dito sa video na to, pag-usapan ho natin yung mga punto de vista na yan. Itong si Prof. Malutikia at itong si Dick Gordon, umi-eksena, gusto hong maging relevant. Hindi ka Senador Brad, ha? Walang bilang yung mga sinasabi mo ngayong mga panahon na to. Bakit ka nagpapasip-sip dito kay dito kay Tuta Soto? Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan. Pag-usapan ho muna natin itong pinaka-latest na statement nitong si Dicky. Wala ko kasi pumapansin ngayong mga panahon na to. Alam nyo naman tayo dito sa PH Update patulan na ho natin, kawawa naman tong si Dicky. Baka sabihin niya, hindi man lamang pinikap ng mga vlogger yung kanyang mga pagpapasipsip dito kay Tuta Soto. Ang sabi ho nitong si ex-Senator Gordon on Senate leadership change rumors, naniniwala si dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na magiging unstable ang Senado kapag napatalsik sa pwesto si Senate Pres Tito Soto. Paano magiging unstable? Kung yung mismong sambayan ng Pilipino ang nananawagan sa pagsibak dito kay Tuta Soto. Ito naman si Dicky. Hanggang ngayon ba naman galit ka pa sa mga Duterte? Porket natalo ka lang sa senatorial race mo, galit ka pa rin kay Tatay Digong. Mag-move on ka na, Brad. Mag-move on ka na para sa bayan, para sa bayan. Okay na yung para sa Red Cross, okay na yun, approve yan, okay yan, di ba? Pero marami ding alingas-gas dyan sa, dyan sa Red Cross na yan. Di ba? Pero ang atin dito, para sa bayan, itigil nyo na ho yung pamumulitika. Mantakin nyo pati yung pagkukomento nyo dito sa Senate leadership rumor, hinahaluan nyo ng politika. Mag-move on na kayo doon sa pagbira sa inyo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito, the point is really, we have a very strange Senate. But that's the way it is. The people voted for them sa Andy Gordon. Dagdag pa ho nitong si Dick Gordon, I don't think SP Soto will sacrifice himself for the benefit of those people of Beelzebub. Dagdag pa niya. Anong sacrifice? Magkakasabwat sila. Hindi niya kailangan i-sacrifice sa sarili niya. Pagka lulubog yung mga yan, Dicky, lulubog silang lahat, huwag kang mag-alala. Ngayon, kung gusto mo sumama, walang problema, palulubugin ka rin namin. Diba, sambayan ng Pilipino ang nananawagan, baka sabihin na naman, baka pag may Italianista at Ensaymada dito, sabihin lang, ba't mo kami dinadamay PH? Ba't mo naman sinasabing sambayan ng Pilipino? Majority ng mga Pilipino na lang, di na kayo kasali, sige. Kasi nakakakuha kayo ng pera sa Malacanang. Para naman doon sa mga hindi nakakakuha ng pera, tapos todo pa rin kung dumipensa dito kay Marcos Jr., para kayong mga may saltik sa utak. Naman to ko pinagtatanggol nyo yung isang mama na kung saan pilit niyang hinuhugasan ng kanyang kamay. Gayong pinirmahan niya yung budget na dahilan kung bakit nagkahendot-hendot tayo ngayong mga panahon na to. Kung yung kanyang finance team, sinabi niya, napakaraming insertion dyan, napakaraming unprogram appropriation dyan. Huwag mong pirmahan, ibito mo yan. Wala ho tayo siya ganitong klaseng kabuktutan ngayong mga panahon na to. Remind lang kita, Dicky ha? Dick Gordon, remind lang kita, yung pinagtatanggol mo, sinasabi mo na itong si Soto, na kung sakaling matanggal siya sa Senate presidency, magiging unstable ang Senado. Magiging stable ang Senado pagka talagang napag-usapan kung ano nga ba ang nangyari sa 2025 budget. Baka ibig niyang sabihin, pagka nagkaroon ng leadership change, talagang mabubuksan na ang usapin dito sa 2025 budget at kung ano nga bang nangyaring kakurakutan dito sa budget na to. Kaya mag-iinit ang ulo ng sambayan ng Pilipino at baka wag naman sanang mangyari, di ba? Magaya tayo sa ibang mga bansa na kung saan talagang mag-aalburuto sa galit ng mga Pilipino. Baka yun ang tinutukoy ni Dicky. Kasi pagka nanatili itong si Soto, mapagtatakpan yung mga kabalintunahan ng administrasyon sa gayong paraan, magiging stable ang administrasyon nitong si Bangag. Ito na mga kababayan.
Rekta na ho tayo. Lagay lang kita dito, Diggy, ha. Ito si Diggy. Pero na-miss ko si Diggy. Yan si former Senator Dick Gordon, ha. Yang si Boy Red Cross. Ito mga kababayan, rekta ho tayo sa pinaka-latest na interview nitong si Proc Malutikia. Buti pa to, magaling to eh. Si Diggy, walang kwenta yan. Malu. Hi, Ses. Good evening. Good evening to Sean and to Pauline. Right. So, first of all, the resignation of Senator Lacson comes on the heels of Mayor Magalong's resignation from the ICI as well. What do we make of this? Because these two are considered to be, doing a good job of looking into this flood mess. That's right, Ses. No, it's alarming that so many personalities are resigning without really us getting into, the real reasons for why we have this mess. It is sad that both with the good records, Lacson and Magalong have decided not to help out. I don't understand with Senator Lacson. He has not given much reason why he is resigning. This is the first for a Blue Ribbon chairman in the history of post-EDSA. So it's surprising. Walang inuurungan pa naman si Senator Lacson. Yeah. Kaya nga, nagulat tayo dahil sa tingin ko Yun yung ano eh, yun lagi yung napintang ano ni Ping eh. Yung tipong ako eh talagang pagdating sa investigasyon wala akong uurungan. Lahat talaga babanggain ko yan. Wala tayong wala tayong sisinuhin. Di ba? Yan lagi niya sinasabi. Pero meron na nga siyang sinisino. Paano ka makakapag-imbestiga ng maayos kung yung yung pinupuri mo, yung isumbong sa Pangulo PH, yung presidente na kung saan ay bilib na bilib ka, kulang na lang doon sa New Senate Building, magpagawa ka ng rebulto niya at sasambahin mo araw-araw, paano masasabing walang inuurungan? Kaya ba niya si Martin Romualdez? Parang hindi naman. yung sinabi niya na 67 members of the House, tapos almost all members of the Senate kind of got him into the hot water. Pero sana ang recommendation ko sana tapusin niya kasi sinimulan na niya yan eh. Napakahalagang matapos at malaman talaga ng taong bayan ano nangyari. Well, there is that observation. I believe it was Senator Drilon who had said that it could have been a king's gambit protecting the Senate President. That's right. As I said, I think it was also in your show that I said we have a very huge minority group there. Again, first in the history of Congress to have 9 members of the minority. You just need 4 to 5. It's very easy to swing it. Ang problema yata dun sa minority, wala silang mapili kung sino mag-head. I mean, there are rumors of an Alan Cayetano or an Amy Marcos, but let's see how it turns out. And interestingly, it is very strategic that session was suspended until October 10. So, lahat ngayon ito walang outlet kasi walang plenary. And the same Alan Cayetano who now wants everybody to resign and he's calling for snap elections. Unbelievable, no? What will happen to government? I mean, government is a mess. Then all of a sudden, all of them will resign. So who will be the holdover? Mahirap yung suggestion na yan. Siguro, let's go through the process of what is in the Constitution. And having a snap election at this time is not good for our economy. What about another Senate coup, Malu? If we did have one today, as the rumors had it yesterday, that would be 3 in a month. What would be the implications of that to our democracy, to the Senate as an institution, and to the investigation? Yeah, that's a good question. No? Ang Senado, very stable yan from 1987 to before the 19th Congress. Stable yan. The Senate gives the rhyme and reason to control the House for its successes, even in terms of legislation. So ngayon, itong biro mo tatlo na Senate President in a span of what? Since the opening. Yeah.
'Di ba? So, nakakalungkot kasi, people might say, mag-unicameral na lang tayo para hindi kayo magulo. Ang daming externalities that comes with what is happening due to this flood control mess. Malu, going back to the Blue Ribbon Committee, sinabi naman ni Senate President Tito Soto that he's looking at 3 to 4 replacements if Senator Lacson does finalize his resignation. So in your opinion, if not Senator Lacson, who should lead the Blue Ribbon Committee? I go back to someone with background in law. Kasi nakikita mo yung interpretation ng baguhan talagang kapag narinig mo para masyasyak. Parang kilala ko yung sinasalarawan nitong si Malutigia. Parang naaamoy ko yung pangalan ni Senator Rodante Marcoleta. Dapat dapat hindi baguhan, dapat eksperyensyado sa batas. Rodante Marcoleta yan. Senador ba yun? Kailangan natin ng... Sino siguro ba yung yung tinutukoy mo? mahirap magsalita, di ba? Dapat may seniority, may experience. Magaling si Senator Lacson sa investigation, pero yung nuances ng batas. Yun ang Kaya problema. first time na nangyari na bago matanong ng Senado, abay pupunta muna sa DOJ yung witness at sasalain ng DOJ. Hindi yan nangyayari sa Blue Ribbon. Ang Blue Ribbon ng Senado, mayayabang yung mga nandyan. I mean, in the likes of Dick Gordon, sasabihin niya, no, I know what I'm doing. So, itong mga nangyayari ngayon, nakakalungkot dahil hindi mo aasahin na may maririnig kang ganyan. Yan. So wala. In other words, wala. Ang lawyer sa kanila si Kiko Pangilinan sa majority at saka si Pia Cayetano. But these two never chiseled a career based on a Blue Ribbon chairmanship. So I don't know if they would want to accept that. A lot were saying Risa Ontiveros before, dapat siya na lang daw instead of Senator Marcoleta. Do you think that's tied in any way with this giant campaign against her insertion/amendments, whatever you want to call it, that came out also over the weekend? Oo, kasi grabe yung demolition, ha. You guys could have seen how it is how the Senate is being wrapped actually. Hindi, ako naman sa tingin ko talaga yun. Ito real talk to mga dilawan ng tumatarget dito, Ken. Kasi yung mga network wala naman DDS network. Siguro merong mga ilang network na bumabaling o yung mga ibang news anchor na bumabaling kay dating Pangulong Rodrigo. Siguro lang si Tatay Digong. Yung natatakbo yun, di ba? I mean, si Pipi Sara, sa 2028, tatakbo yan. Pero hindi naman nila kinakampi si Pipi. Ano sila more on administration, yung mga nasa mainstream media ngayong mga panahon na to. Kaya malabo ho na nanggaling sa mga Duterte ang demolition job laban dito kay ano pangalan ito kay Risa Hontiveros. Malabo ho yun. Yan, nasa guni-guni lang ni yun. Masyado lang siyang pagka merong naninira na medyo merong bumibira sa kanya na talagang napakadiin, agad pumapasok sa utak nila DDS. Bakit DDS? Ganun na ba kalupit bumira yung mga DDS? Di naman kalmado nga lang mga DDS Ako suspecha ko ito 10,000%. Madalang lang ako magkamali pag ganyan. Mga pinklawan at dilawan ang bumibira kay Risa Hontiveros. Ayaw nila yung karakas nitong si Risa Hontiveros. Yung sigurado, nagkakainan na ho sila mga kababayan. Nagkakainan na sila, for sure. And it's sorry to see that because yung House of Representatives walang nangyayari. 'Di ba? Samantalang yung insertion nagsimula sa kanila. Nagkaroon lang ang Senado dahil nagkaroon ng BICAM. So So are we nakakalungkot buying the kasi script of Cheese? that Well, may scriptwriter sa House. well, lahat naman sila scriptwriter 'Di ba? Depende lang kung sinong paniniwalaan ng tao. Pero ngayon, ang tao galit. Kaya nga sinasabi ko dun sa iba kong mga kakilala dyan, ay magtrabaho na kayo, seryosohin nyo yan. Kasi
Really, pag makita mo ang mga survey results, makikita mo yung galit ng tao. But Malu, some critics can't help but notice also that political alliances, narratives are already forming as early as now, heading into the 2028 national elections. How does this influence or shape where the investigation of the Senate and also Ay. even the ICI? Long time. Ito pala yung Asiate na nag-interview kay Manong Chavi. Galingan mo, Ting. Hindi magdaan puro sa blush on. Hindi madadaan sa blush on yung pag-i-interview. Where is this headed to? Well, you're right. Everything is directed towards the 2028. The problem with the administration is they still are looking for, their horse. Some are saying dark horse or whatever, no? Pero walang katapat yung constitutionally nandyan na. So, napakahirap mong tingnan sa lente na hindi yan 2028 kasi nung nag-deliver na lang si Senator Chis Escudero na andun si Vice Presidente, hindi naman sila talaga magkaibigan pero nakinig siya at kumumay. So yung kumalat na nag-a-apply daw for Vice President, mukha namang hindi yan katotohanan pero ang tindi ng spin. So dapat maging maingat ang taong bayan pag tinitingnan nito mga ganitong storya. Katulad nung kay Risa Hontiveros, may dugtong ko lang. Naglabas ng listahan. Nung una parang dinadama si Senator Hontiveros. Ayaw mo maniwala o ito ang resibo. Ang punto ko lang doon, bakit si Risa lang ang ginaganon nyo, no? Kung gusto nyong magpakitaan ng mga resibo, dapat buo na. Yan, para ang oo, taong yan. bayan. Ako gusto ko yan. Tama yung sinasabi na nitong si Prof. Malutikia. Hindi lang yung mga senador, pati mga congressman. Kasi inisa-isa na yung mga senador. Hindi lang dapat mga senador, pati mga congressman. Kasi yung mga senador, linagay na yung mga insertion. But yung mga congressman, ni isa wala pa tayo nakikita. O yung si Shaldico, okay, Shaldico. Kasi yung kay Dong Gonzales. Asan kay JJ Suarez? Kaya ngayon sinasabi ng ating mga kababayan, ginagawang mga sacrificial lamb, itong ginagawa ng administrasyon na sacrificial lamb, yung Senado, para mabunto ng galit ng ating mga kababayan. Dito sa mga senador na to, gayong meron hong mas malala. Ika nga, mga crumbs lang itong mga 2 billion. Wala ho to compare doon sa mga, daang billion yung mga pinag-uusapan sa House of Representatives. Baka isang congressman pa lang, natap na yung mga nasa Senado na yan. Di ba? Kaya nakikita, ay nako talagang may malalang nangyari na mahigit sa 1 trilyon ang nawala. So that's also a 2028 thing with Risa. Yes, with Risa, no? And in fairness, if you notice the way they crafted their answer, may exit si Senator Risa kasi sinasabi niya doon sa last paragraph, lahat yan dumaan sa amendments. Plenary, oo. Yun nga yung, di ba, pinagtatalunan pa, anong insertion, anong amendment. Yung amendment dumaan sa plenaryo. Yeah. Ang insertion, walang third reading. Yeah. Di ba? Klarado yun. Malu, dikit ko lang to sa tweet mo kahapon, no? Babasahin ko yung tweet. You said, if you received a copy of the alleged insertions by the Senate in GAA 2025, please use caution in sharing because an operation is being made to rock the Senate. You do not want to be part of it. That list is partial. Ask yourself why it is being shared. And ask why the HOR, House of Representatives, is not. Be wise. Can you give us a little bit more clarity on this? Well, essentially, that list, there were several people who received the list. And you will be shocked because what was given is just Senator Hontiveros. So, pag nakita mo yun, talagang pinupunto si Senator Hontiveros. Bakit? Diba? Ano bang ginawa ni Senator Hontiveros kaya inaatake? Ba't hindi ilabas ang lahat? Diba? So after nun, merong ibang enterprising na naglabas ng listahan ng mga senador kung magkano. Napakahirap yon tingnan kung hindi talaga galing sa official list.
May official list naman yung both houses nasa APRO at nasa Finance. Yun nga lang, ayaw nilang ilabas. Yes. So kung ilalabas nila yon, mas maigi para dito sa flood control. Because may tatamaan nga, mabubuko. Ayun nga. Tamaan na ng matamaan. Biro mo, 1 trillion naman yung nawala. Isus Ginoo. Hindi That's ko what alam kung, di ba? That's what Senator Gordon said rin. All right, let's go to what is said to be already a fait accompli. Ombudsman Boying Remulla, incoming supposedly Boying Remulla. Masyado naman ang paghahalata tong mga reporter na to. Ombudsman boy. Oh. Di ba? Oh, sige, tuloy nyo lang. Well, there is, I look at 3 from the 7 names that were from the list that was submitted to the office of the president. There are actually 3 who stood out in terms of the votes they got from the JBC. There's Michael Aguinaldo, whom we know served during the time of President Aquino as COA. There is Desla Ana Logan, who is very close to the First Lady and is incumbent in the Office of the Executive Secretary, and of course Secretary Remulla. No, si Aguinaldo got 6, which is the highest. Yeah. I don't know if that will be a metric for the president to consider, but considering that there was an undocketing order issued by the current ombudsman, which actually swept all the issues, all the cases filed against Secretary Remulla from September 9 to 16, that actually paved the way for him to receive a clean bill of health. Now, what are the chances? Mismong kapatid na ng Pangulo nagsasabi, ito na, siya yung mahahalal. Why Nako. is it very important? Because whoever gets to be picked will be serving the first 3 years of an ending Marcos administration. So, yung mga kasong ifo-file, meron kang friendly o ally na ombudsman. Tapos, ang term niya is 7 years. So, yung first 3 years ng susunod na administration, kuha niya rin yon. Okay, pero matagal na tong chismis eh. Kumbaga ngayon lang siya nagiging mainit kasi nga nagyari yung undocketing and then nasama sa shortlist si Secretary Boying Malu. Pero that narrative has been around for a while. That as soon Yeah. as Martires retired, everyone was saying Boying Malu is going to get it. So do you also think that he's sure to get it now? And like how does this tie into 2028? Because that original narrative goes all the way to 2028. Well, I think he will be picked by the president. Unless, ang problema lang dan, they have to be quite conscious of the impact of such a pick to the anger of the public. Kasi mas lalong magagalit ang taong bayan na, ba't naman ito pa? Pwede mo naman kunin yung iba. I mean, there's a very good guy, si Sandigan Bayan Associate Justice Michael Musni. He is already in the system So alam niya kung Sandigan Bayan, sa ombudsman ka, alam niya kung paano aayusin yung mga problema sa ombudsman. So yung galit ng taong bayan at i-appoint mo si Secretary Remulla, baka maging double whammy yun sa administration. Baka lalong mas magalit. Imbis na kumalma at meron tayong protector Why? at Why? When he hasn't been involved and he has been actually saying the right things, he's been vetting the witnesses from the Senate Blue Ribbon Committee, why do you think there will be a backlash? What does well, si Boying Remulla represents the administration. He was there. He was the SOJ when former President Duterte was shipped to The Hague, and he justified everything as being legal. So that's one. Secondly, what happened to his son? Third,
Remulla name in Cavite is not lily white. So when you look at things, you need an ombudsman who can do the job and without much political baggage. So either Michael Aguinaldo, who appears to be a technocrat, and this Desla Ana Logan might probably be in contention if they check the pulse of the public in terms of getting Secretary Remulla as ombudsman. All right. We'll see what happens. We'll see. Abangan. We thank you. Tayo dito sa PH Update, di na ho natin naabangan yan. Napasama na siya shortlist. Ngayon, ang talagang pinaka-mission ni Boying Remulla dyan, hindi patakbuhin sa 2028 itong si Vice President Sara Duterte. Kung pwedeng makasuhan itong si Senator Christopher Bongo, itong si Senator Bato de la Rosa, basta trabahuin lahat. Yun talagang mission niya dyan. Yung tipong wala nang magiging tinik sa kanila sa 2028. Kahit na sinong umupo, diba? Ganun ang gustong mangyari ni Marcos Jr. Kahit sinong umupo ng pagka-presidente, huwag lang Duterte. Yun ang endgame nila eh. Basta wag lang si BP Sara. Basta kahit na sinong paupuin natin dyan, wag lang si BP Sara. Kasi pagka si BP Sara na upo, malaking problema ho yun dito kay ang tawag dito, kay Marcos Jr. Diba? Kaya sa lahat ng pwedeng paraan para hindi mapaupo si BP Sara, gagawin ho nila yan, mga kababayan. Gagawin ho nila yan. Sigurado ho yan, mga kababayan. Thank you so much. Thank you. Tapos na pala. Ayun na nga, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Abangan lang ho natin, pero nakita ho natin sa mga noong kaninang umaga ata o kahapon ng umaga, marami hong nagkilos protesta, no, para kontrahin ang mga alingas-ngas na magiging ombudsman ngayong araw. Kahapon, itong si Boying Remulla. Pero tayo na dyan, kumbaga napasama na nga si shortlist sa kabila ng opposition itong si Senator Rodante Marcoleta, sa kabila ng opposition ng mismong kapatid ng presidente. Wala akong nakikinig kay Amy Marcos. At di ko alam mo, ba't bilib na bilib dyan yung mga di ba? Ba't kayo mabibilib dyan? Anong toko? Hindi nga niya makoll out kapatid niya eh. Kahit anong gawin niyo mga kababayan, pagka nahuhulog sa bangin, etong si BP Sara at itong si Marcos Jr., kahit naninakaw na lahat nitong si Marcos Jr., pipiliin pa rin niya si Marcos Jr. compare dito kay BP Sara. Yan kung tandaan niyo mga kababayan. Kaya kailanman hindi mapagkakatiwalaan yung mga Marcos. Maraming salamat po mga kababayan. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin Pilipinas.